Bakit yung tinatrato ng ganyan ito si Bella? Ano ba yung ginawa niya sa inyo? Director Boggs, alam ng lahat na ikaw ang sugar daddy ni Bella. Kaya pala lagi itong dikit na dikit sa'yo. Ano ba pinagsasabi niyo? Ha? Mr. Boggs, huwag ka na mag-aila pa dahil huling-huli na kayo sa kamera na Sandy na magkahawak ng kamay. Kaya isusumbong namin kayo sa CEO nitong kumpanya at nakakasiguro kaming matatanggal kayong dalawa. Kayong lahat, hindi niyo alam ang pinagagawa niyo sa amin. Hindi niyo alam kung sino itong si Bella. Nasa high school pa lamang itong si Bella, may gusto na ito kay Wilson, isang lalaking gwapo at negosyante. Ganon din naman itong si Wilson. Malaki ang kanyang gusto kay Bella dahil maganda at may trabaho din ito bilang isang office girl. Ngunit sa kanilang pag-ibigan ay tutol dito si Georgia, ang ina nitong si Wilson, dahil hindi niya gusto na isang empleyado lamang ang magiging nobya ng kanyang anak na negosyante. Gusto niya ng isang babaeng mas mataas pa bilang empleyado. Wilson, bakit sa dami-dami ng babae kay Bella ka pa nagkagusto? Samantalang nariyan naman si Cindy, isang anak ng negosyante. Alam mo, malapit ang malugi ang negosyo natin. Kailangan mayroong tao makakatulong para muling bumangon ang negosyo natin. Huwag ka mapapala kay Bella. Ang mas mabuti pa, hiwalayan mo na siya sa madaling panahon bago pa mahuli ang lahat, Wilson. Mahal na mahal ni Wilson itong si Bella, pero dahil na rin sa udyok ng kanyang ina, kaya naman ay halos hindi mapandinggan ni Wilson ang pag-ibig para kay Bella. Wilson, anak, kailan mo ba tatanggapin ang katotohanan? Narito na sa harapan mo ngayon si Cindy. At kapag tinanggap mo siya, mababago na ang buhay natin. Alam ko namang hindi hayaan ni Cindy na babagsak ang negosyo natin. Hindi ba, Cindy? Opo, tita. Gagawin ko ang lahat para pumayag ang daddy ko sa States ngayon. Wilson, ano pa bang hinihintay mo? Aksyonan mo na, anak. Ma'am, Sandy, bigyan niyo ako ng ilang araw para makapag-isip. Wilson, kailan pa? Alam mo, bukas na ang kaarawan ko. Kailangan bukas makapagdesisyon ka na, anak. Samantalang alam naman ni Bella na kaarawan ng kanyang magiging mother-in-law kinabukasan, kaya naman naganda ito ng regalo. Magandang araw po, tita. Maligayang kaarawan po sa inyo. Bakit ngayon ka lang, Bella? Tingnan mo itong si Cindy. Kanina pa narito, daig ka pa. Samantalang ikaw naman ang nobya. Bella, ano nga pa ng regalo mo kay Mami? Tita, kakabili ko lang po nitong kwintas kahapon. Bella, magkano bang halaga ng kwintas na ito? Baka naman, sa tabi-tabi mo lang to nabili. Hindi po, tita. Mahal po iyan. Gaano kamahal, Bella, sa binigay ni Sandy sa akin? Na kwintas sa halagang 100,000 ba? Tita, mas mahal pa ang kwintas na iyan. Ano? Nagpapatawa ka ba, Bella? Marahil imitation lang yung kwintas mo. Tingnan mo itong kay Sandy. Itsura pa lang. Mamahalin na. Bella, kaarawan naman ngayon. Bakit mo siya niregaluhan ng imitation na kwintas? Akala ko ba bibigyan mo siya ng mamahaling kwintas? Wilson, nakita mo naman ang brand, hindi ba? Di pa ba yan sapat sa'yo? Bella, hindi ko alam kung totoo itong regalo mo. Pero isa lang sasabihin ko sa'yo, I am disappointed sa'yo dahil palagi ka na lamang nahulit kapag may okasyon dito. Wilson, alam mo namang medyo busy ako sa trabaho. Pero kahit ganon, pinilit ko makahabol sa kaarawan ni tita. Tapos ngayon, ako patuloy ang naging masama? Bella, how dare you nasigawan mo ang anak ko? Yan ba ang gusto mong maging asawa, Wilson, ha? Yung hindi magpapatalo? Bella, ano to? Akala ko ba isa kang mabuting nobya? Pero nagkamali yata ako eh. Simula ngayon, Bella. Maghiwalay na tayo. Walang mapatunguhan itong relasyon natin. Pero Wilson, akala ko ba mahal natin ang isa't isa? Bella, walang magagawa ang pagmamahal. Makatulong ba yan para muling may ahon ng negosyo namin? Hindi ba hindi? Tutulungan ako ni Cindy. At kapag nakawin na kanyang daddy, nakasigurado kami nun. Wilson, ipagpapalit mo lang ba sa perang relasyon natin, ha? Wala ka palang panindigan eh. Sabi mo nang gusto mong sabihin, Bella, pero nakapag-decision na ako. Talaga lang, ha? So, sabihin mo, sunod-sunuran ka lang sa mami mo. Bella, ang mas mabuti pa, lumayas ka na dito. Ayoko na makita pang mumukha mo dito. Heto, kunin mo na ito regalong kwintas na imitation. Bagay ito sa'yo. Lumabas na lamang itong si Bella na puno ng galit at panghinayang. Hindi nila alam kung gaano kamahal ng kwintas na matagal nang
pinag-isipang bilhin nitong si Bella para sana sa magiging mother-in-law nito. Masakit ito para kay Bella dahil minahal niya na totoo itong si Wilson pero nabulag ito sa pangako ng babae na wala namang kasiguraduhan. Sa pagpasok ni Bella sa kanyang office ay biglang nagkagulo ang mga kapwa-empleyado dahil darating daw kasi ang anak ng CEO kaya naman ay pinaghandaan nila ito. Ganun pa man hindi nagiging aligaga itong si Bella kung sino man ang darating sa kumpanya. Samantala ang lahat ng nagkagulo dahil ngayon lang nila makikita ang anak ng CEO na maging katrabaho nila sa opisina. Hoy, Bella! Ano bang pinagkagawa mo? Hindi ka ba naghahanda sa pagdating ng boss natin? Hindi ka ba natatakot na matanggal? Sad naman ang kanyang kasamahan. Habang kasalukuyan silang naghintay sa lobby sa pagdating ng anak ng boss, ilang saglit pa ay may isang mamamahaling sasakyan ang dumating. Napahanga ang lahat dahil isang magandang babae ang bumaba mula sa loob nito. Magandang araw po, ma'am. Kayo na po ba si Miss Choi? Welcome po sa aming kumpanya. Miss Choi, naghihintay na po sa inyo ang lahat sa itaas. Laking gulat naman itong si Cindy sa pagbaba nito sa isang rentahan niyang mamahaling sasakyan. Gusto niya kasing mag-apply sa trabaho sa pinapasukan ni Bella. Inaamin niyang nagpanggap lamang siya bilang anak ng CEO pero ang totoo kasinungalingan lamang ang lahat. Ngunit mukhang papaboryata sa kanya ang lahat dahil tinawag siyang Miss Choi ng isang babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Yes, I'm Miss Choi. Miss, sumunod na po kayo sa akin. Samantalang habang papaakyat pa lamang ang dalawa, nag-usap naman ang iba sa office. Bella, ang sabi ng supervisor, lumipat ka ng office. Doon sa kabila ang nababagay sa'yo. Diyan sa pwesto mo, ang anak ng boss. Ano? Pwesto ko na to ah. Bakit? May angal ka? Baka gusto mong isumbong ka namin at siguradong matatanggal ka sa trabaho mo. Bella, umalis ka na dyan. Dahil parating na ang anak ng boss. Iligpit mo na mga gamit mo. Makinig kayong lahat. Narito na ang anak ng boss. Batiin ninyo si Miss Choi. Napayuko na lamang ang lahat maliban na lamang kay Bella. Ikaw? Bakit ka narito, Cindy? Aba, Bella. Hindi ko naman akalain na narito ka. Nagtatrabaho. What a coincidence na nagkita tayo. Bella, hindi mo babatiin ang anak ng boss? Sad naman ng supervisor. Miss Choi, dito po kayo maupo. Welcome po sa kumpanya ng daddy nyo. Ikaw, Bella, lumipat ka na doon sa kabilang office. Ikaw, Bella, pwede ka bang kumuha ng coffee para sa akin? Ako? Inuutusan mo? At sino ka para gawin ko yon? Supervisor, narinig mo ba ang asal ng empleyado nyo? Mukhang ayos nun din ang utos ko sa kanya. As a daughter of CEO, may karapatan ako para utusan siya, hindi ba? Bella, paano mo nagawang suwayin ang utos ng boss? Remember, sila ang napapasahod sa atin. Hindi ko siya susundin, supervisor. Bakit? Totoo ba talagang anak siya ng CEO? Anong katibayan niya para maniwala tayo? Aba, ako pa talagang kinukontra mo, Bella? Nakita ko siyang may dalang mamahaling sasakyan. Wala ibang magkaroon ng ganon, sasakyan, maliban sa kanya. Dahil ayaw mo talagang sumunod sa utos ng boss, bilang parusa sa iyo, Bella, pumunta ka sa CR, maglinis ka doon buong araw. Tingnan natin kung makakatagal ka pa dito. Akala mo kung sino ka. Mas minabuti na lamang ni Bella ang maglinis ng CR kaysa naman sumunod sa utos ng babaeng hindi niya naman kilala. Sa kanyang paglilinis, hindi niya napansin na dumaan sa kanyang harapan ngayon ang mag-inang sina Wilson at Georgia. Tingnan mo nga naman, Bella. Yan ba ang pinagmalaki mong trabaho dito sa kumpanyang ito? Bilang tagalinis? Bella, ano to? Nagsinungaling ka sa amin ni Mami? Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Wilson. Mabuti na lang at hiniwalayan mo na talagang babaeng ito. Ano bang ginagawa niyo dito, Wilson? Bella, para sa iyong kaalaman, narito kami dahil tinawagan kami ni Cindy para makita namin ang totoong kumpanya nila. Hindi ko naman kasi inasahan na dito ka palang tatrabaho bilang kagalinis man lang. Bella, ito pala ang trabaho mo? Nakakahiya ka? Mabuti nga sa iyo at hiniwalayan ka na ng anak ko. Dahil isa ka palang sinungaling eh. Ano kaya ang gagawin ni Bella ngayong nalaman ng magulang ni Wilson ang kanyang totoong trabaho?
Kaya mga kaibigan, tara, samahan niyo ako sa ating susunod na kwento sa ating part 2. Kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating part 1 ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Abangan natin ang ating mas lalo pa naka-intense na part 2.